tuloy po kaming lumalapit upang sa ganon, ang bawat isa, Panginoon, ay sama-samang mag-grow, Panginoon, sa iyong ministry, O Lord God. Amen. We ask this, Panginoon, sa dakilang pangalan ng iyong anak na Hesus Kristo na aming Panginoon. And everyone will say, Amen. 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 Thank you, Pastor Nick. Salamat po, mga kapatid. Thank you, Elder Nick. Good morning po sa mga kapapasok lang. Welcome to our session 6 ng ating eldership training. And yes, this is the second part of the roles of elders in Lighthouse. Pwede ko po bang malaman kung paki-thumbs up nga po kung naririnig nyo ko ng malinaw? Okay. To those who are who just came in, yan, pa-thumbs up sign lang po. Okay, very good, very good. Okay, this is recorded, and so we will have the chance to view it, review, and then as soon as we upload it sa YouTube. Right away, magsisimula na po tayo. Okay? Allow me to share my screen. I will be the deliverer of the Lord's message today. At salamat po sa panalangin, Brother Nick. And once again, sa mga kapapasok lang, gusto ko po kayong again i-appreciate, pasalamatan. Dahil sa totoo lamang po, nakakakalahati na po tayo. Yan, nakakakalahati na tayo. Palakpakan naman dyan. This is session 6. Altogether, 12 sessions po ito na nakikita nating makakatulong sa ating roles bilang senior leaders, elders of the church. So, thank you po sa inyong pagtitiyaga. Let me share my screen now. Can you see it, mga kapatid? Nakikita niyo po? Yes, Pastor. Oo. May nagtatao po pa. Okay. All right. Okay, this is part 2. So, ibig sabihin ay kaparte ito ng nakaraang itinuro ni Pastor Toto Grama. Alright? Kailangan i-mute natin ang ating mute natin, paki-mute lang. Yan, okay. Muted na. Right. Okay. Let me continue. So, kaparte ito ng itinuro ni Pastor Toto Grama. This is one item which is very, very important and very long as far as discussion is concerned. And so, we have decided to give it time para mas malalim ang ating pag-uusap dito. Okay? But before we go to the main topic today, let us review from last week. Ano po ba yung mga natutunan natin from last week? Roles of elders at Lighthouse. Right? Ano yung natutunan natin? Sabi ni Pastor Toto, ang isa sa mga role natin ay pastoral care. Okay? Together with the pastor, it is also your role to shepherd the flock that is entrusted to the church. Kaya naman kayo ay may laya na makipag-usap, gumabay, hindi naman mangialam, kundi yung tipong kayo ay mayroong sense of authority, the pastoral authority para sa pangangalaga, okay, ng ating mga mananampalataya. Right? And then, we also were taught last week about spiritual oversight of your particular congregation. Okay? Naipaliwanag na po ni Pastor Toto yan.
ng ating role ay hindi lamang what we can see physically, because our battles are, not against flesh and blood. So kailangan meron tayong discerning spirit. Makikita natin yung mga danger, mga umaatake outside of the church, trying to, hurl malicious intentions sa ating simbahan o maaari kay pastor. Tayo po ay kasali diyang nagde-defend. We are part of the called out ones to protect the sheep that are entrusted to our care. Advisors to pastors. Yan, ito po mahalaga. Bibigyan ko lang diin po ito bilang paalala, advisors po. Okay? Anong ibig sabihin ng advisors? Tayo ay magbibigay ng advice. Tama? Tayo ay magbibigay ng advice. Hindi tayo magbibigay ng command. Nagigets niyo po yung pagkakaiba nun? Can I hear an amen? Amen. Sir, amen. Si pastor po ang tinalaga bilang commander. Okay? So, kaya tayo pastor-led para meron tayong iisang cadence, meron tayong iisang direksyon, si pastor ang magko-command. Pero kayo po ang mag-a-advise. Okay? Magbibigay kayo ng inyong saloobin. Magbibigay kayo ng mga naiisip ninyo. Huwag nyo pong pipigilan ang sarili nyo doon. Make sure that is in the right venue, right people are hearing it. Give your best advice sa inyong pastor. Pero kung halimbawa hindi yung advice nyo ay hindi kapareho ng command ng binigay na desisyon ni pastor, ibig sabihin niyan, susunod pa rin tayo sa kanya. Because it is his accountable to God that is enforced that moment. Okay? Mag-grow si pastor doon. Pero tayo, yung role natin, kaya role siya, advisean natin ang punong pastor natin sa ating simbahan. Gets? Can I see some thumbs up sign? Gusto ko lamang pong malinaw yung part na yan. We are advisors, not commanders. Okay? We are not commanders. We are advisors. We are the ones giving pastor baka maari may nakalimutan siya, meron siyang hindi nakikita. So pag naipakita mo na, naikwento mo na, nasabi mo na yung kinakailangang sabihin, samahan mo na yan ng panalangin. Pag nag-decide na si pastor tungkol doon, sumunod na tayo, iisang direksyon. Hindi na tayo pupunta sa kapwa natin elder para sabihin na hindi sinunod ni pastor yung advice ko. Okay, hindi na po natin trabaho 'yon. Okay? Basta natanggap ni pastor yung advice natin. All right. Sunod, during church service, we have roles. Okay? So meron tayong mga pastoral roles diyan, meron tayong church service roles, yung exhortations, etc., etc., communion, etc. Okay? Pinag-usapan na natin 'yan. During special ceremonies, pagka merong mga dedication, etc., dapat 'yan ay nalalaman din ng mga senior elders natin. That is why dito sa training na ito, in this training, at the end of this, I think it's in session 11 or 12, meron tayong acts of ministry session or lesson. Okay? Bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa through an assignment, 1 minute, 2 minutes, para mag-share ng kanilang, halimbawa magde-dedicate sila. Halimbawa magko-communion sila. Halimbawa magpapastoral. Alright? So lahat yan gagawin natin para meron kayong somehow good grasp of the skills that are needed for the elders / senior leaders. At ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol
patungkol sa culture. Okay? Elders are culture keepers. Can you say that word, mga kapatid? Culture. Culture. Culture keepers. Amen. Sige po, bago tayo magpatuloy, isa o dalawa, yung mga hindi pa natin naririnig ang boses. Pag sinabi pong culture, ano po ang ibig sabihin nun? What is culture? Pwede po bang pakishare? Huwag po kayong magunahan. Isa-isa lang. Sige po. What is culture, mga kapatid? Tagalog, English, Bisaya, Ilocano. Pag sinabi pong culture, malambot ha? Go ahead. Tradition. Pag sinabing culture, anong ibig sabihin nun? Kultura. Sige po, asar ako na lang. Go, Brother Yung- Reynold. Go ahead, sir. Yung kinakaugalian na. Nakaugalian. That's right. Ganda, ganda. Ano pa? Ano pa? Very good, very good. Thank you, Brother Reynold. What else? Store tradition. Alright, tradisyon. Ito yung mga tradisyon. And by the way, sa mga nag-church history, makikita nyo yung tinatawag na church traditions. Okay? Mapapag-aralan nyo yung lalim ng kung anong meron tayo ngayon. Bakit tayo kumakanta? Bakit tayo nagsasama-sama? Okay? Why do we observe the sacraments of worship, communion, foot washing? Those are all traditions. Pero alam nyo po ba, nung unang panahon, may mga grupo na ang nangunguna sa kanila ay yung tradisyon. Hindi na nila iniintindi ang authority of the word. Ang naging authority sa kanila ay yung tradisyon. So, problema yon. It is a clash of culture. Okay? So, salamat po sa inyong pag-share. Balik tayo sa ating lesson. Okay? Share again. So, kapag sinabing culture, ito po ay patungkol sa values, beliefs, attitude. Pati pala attitude, ano? Kung ba't ganyan ang attitude mo, it signifies the culture of a certain group of people. Okay? Languages, ano yung mga salita, yung mga lengguwahe na yan, whether magandang mga lengguwahe or unique language, di ba ang New Gen? Ngayon may kanya-kanya silang language ngayon. It is already a culture that is particular to them. Right? Yung lengguwahe nila ngayon pag nag-usap-usap sila sa internet, LOL, di ba? Tayo hindi natin maiintindihan agad-agad 'yon. Luma nga yung sinabi ko eh. Right? These are symbols, these are rituals. Kung paano nila ang ginagawa ang mga bagay-bagay. Paggising mo sa umaga, meron kang ritual. Okay? Paggising mo, babangon ka, magsisipilyo ka, maghihilamos ka, whatever it is, you will do something and then you'll take your breakfast. Those are rituals. We also have church rituals. What do we do whenever we conduct something that is a regular thing in the church? These are behaviors, customs unique to a particular group of people that are down from generation to generation. Okay? Ito po ay naipasa. Ang kultura ay pinapasa henerasyon sa
Generasyon. Okay? Tandaan po ninyo, ang pangalawang, ito naman, ang pangalawang definition. These are set of rules. Why? Because each culture provides a blueprint. Excuse me. It provides a blueprint for its standard of living. That's why in Lighthouse, anong meron tayo? Meron tayong tinatawag na DNA. May DNA tayo sa Lighthouse. This is our culture. This is a review. Okay? Naalala niyo po ba yung tatlong culture natin? Yung tatlong culture natin. This is who we are. These are what we hold dear in our hearts and what we seek to instill in every Lighthouse member. Naalala niyo po ba? Unmute lang, unmute lang. These are 3 statements or 3 sorry? Healthy spirituality. There you go. That's 1. Ano pa po? Healthy spirituality. Life-giving relationships. Life-giving relationship. And then what else? Dynamic ministry. Yun. Palakpakan naman dyan. Grabe naman kayo. Ang galing-galing. Very good. Those are our what we call Lighthouse culture. So isa-isahin po rin natin bilang review. Maaring nakuha nyo na to ng maraming beses, pero paalala lang, ano lang sa atin, reminder lang sa atin, dahil ang paalala raw ay gamot sa nakakalimot. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing kultura ng healthy spirituality? Lahat po ay may kanya-kanyang spirituality. Pero ano yung healthy? Naintindihan po natin, ano yung healthy? Kasi po, meron pong simbahan, meron pong mga simbahan. Ang spirituality nila, pati yung silya, nire-rebuke nila yan. Nililihans nila kasi pinapalayas nila yung demonyo na meron daw sa upuan. Is that healthy? I don't think so. That is a kind of spirituality. Pero tayo sa Lighthouse, we adhere to the healthiest spirituality possible. At para sa akin po, proud naman tayo doon na i-declare yon. Hindi nagyayabang, pero yun ang tinitindigan natin, tinatayuan natin. Anong ibig sabihin? Kasi po, we do not claim that we are the best church. No. We do not claim that we are the most perfect church of all. Wala po. Hindi natin kiniklaim yun na tayo ay perfect. Pero ang kiniklaim natin, kung meron tayong pinupursue, ito yung pagkakaroon ng healthy spirituality. Okay? Healthy church lang tayo. Anong ibig sabihin yun? Pag sinabi mong healthy spirituality, ito po ay dapat na malinaw. The only way to salvation is Jesus Christ, our Lord and Savior. Can I hear an amen? Amen. Amen po. Amen. Amen We po. believe in justification by faith. Hindi yung kailangan tanggapin mo si Kristo, tapos dapat linggo-linggo magsimba ka at mag-tithes ka para maligtas ka. Mali po yun, okay? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, pagka nawala na yung pagta-tithes at saka hindi ka na maliligtas, paano yung nasa deathbed at tinanggap niya right there and then ang ating Panginoon, naligtas pa rin po yun. Kinuha na ng Lord. Anong punto ko rito? Ang good works, ang tithing, ang going to the church, ang helping the poor, these are all byproduct of our salvation in Christ. We are justified through faith in Jesus. That's why we call it grace. Amen? Malinaw po yan. Okay? Malinaw po yan. Yes, Pastor. Okay. Kaya sinabi rito yung the only way to God the Father, yung absolute submission to Him, yung obedience sa Kanya, defining marks yan
yan ay makikita mo na. Okay? These are byproduct. These are end product. Mga marka ito ng isang tunay na Kristiyano. Hindi ito paraan. Okay? Kasi ang paraan si Kristo. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil si Kristo ay nasa sayo, yung mga marka ng pagiging tunay na Kristiyano, makikita yan. Madedefine yan sa buhay mo. Another one, it is where the healthy spirituality is where the principles of the Bible are the only binding guides for all beliefs, behaviors, and choices as Christians. The Bible is our final authority. Yes, we have good traditions, pero ang tradisyon na ito, still ibinabangga pa rin natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, yung authority na nagtutulak sa atin para gawin ang tradisyon, it is still the Holy Scriptures. Gets? Gets. Tuloy? Tuloy. Tuloy natin. Where the free flow of the gifts and manifestation of the Holy Spirit are encouraged in an orderly and edifying manner. Okay? We believe in the giftings, in the fruits of the Holy Spirit. We believe in the anointing of the Holy Spirit. Okay? I believe in the gift of speaking in tongues and interpretations and prophecy and healing. Lahat yan, ginagawa pa rin ng banal na spirito. Pero bakit? Ano ang purpose? Okay? So that the church, the believers will be edified. Kung ang nagpapagaling, siya lang ang nagiging sikat, siya lang yung na-edify, at ang sinasabi na niya, kaya gumaling yan kasi nilehans ko yan eh. Di na po healthy spirituality yon kasi ang nagpapagaling ay ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Tapos gagawin natin ito in an orderly fashion. Okay? Kung ang gift mo ay ipinopost mo na sa internet at naniningil ka na 500 lagnat, okay? 750 trangkaso, bihirap-hirap yun, di ba? COVID 3.5, di ba? Talo mo pa yung vaccine. So medyo challenge na yan, hindi na orderly yan. And even in the church, dapat kailangan may orderliness dyan. Sabi nga nila, if somebody would speak in tongues in the presence of the congregation, make sure there is someone that will try to interpret it, who has the gift of interpretation, so that what is being conveyed may be received by the hearers, so that they themselves would be edified. Kasi kung nagsalita ka lang ng kung ano-ano, tapos hindi naman nila naintindihan, then on your own, magsalita ka lang mag-thanks ka na lang and have that direct communication with the Lord. Gets nyo po, nasa Corinthians po yan. Okay? But the free flow of the gifts and manifestations, we adhere to that. We believe that. Okay? Hindi po tayo naniniwala sa tinatawag nilang cessationist view. Yung ibig sabihin na dahil meron na raw salita ng Diyos, hindi na raw kailangan ang mga gifts para sa mga mananampalataya. Hindi naman po balanse yon. So dahil tayo ay naniniwala na ang banal na spirito is very present in our days today. Okay? So kung paano siyang nag-exist nung unang panahon, ay ganun din naman naririto ang banal na spirito. And finally, where the community of believers is kept in balance by devotion to God, family, and vocation. Okay? Huwag po nating paghalu-haluin ito ha. Una muna yung vocation, una muna yung family, ay yung ministry, tapos yung mga anak niya hindi pa pala kumakain. Okay? Hindi po tama yon. We devote ourselves to God, but we are called to take care of our family, and our number one ministry is our family. Okay? So hindi pwede pong tawag diyan nane-neglect ang ilang mga bagay. We
keep it in balance. Pag sinabi namang life-giving relationship, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin naman po nito, tuloy lang natin. Anyway, this is, I think, a review for all of us dahil tayo ay from time to time, pinapaalalahanan na nito di ba? Life community is the Holy Spirit's chief catalyst for human transformation. And genuine growth, of course, only after a person becomes honest and authentic in his or her relationships with others. Okay? Life in the community. Okay? Meron kang kinabibilangang pamilya. Okay? That's why we call our lighthouse a family. Right? Ito po ay na-challenge. Itong life in the community na to was challenged during the pandemic or the post-pandemic setting. Kasi yung iba dahil parang nasanay na sa online, natatakot ng pumunta or tinatamad ng pumunta sa gathering, so doon na lang sila. Nag-worship, nagsisend din ng kanilang tithes, pero matapos yung mapanood nila, wala na. Pero sa totoo lang, di ba pagka nanonood ka sa online lang, anong ginagawa mo madalas? Minsan nagluluto ka rin, minsan naglilinis ka, minsan naglalaba ka, right? So, wala kang focus talaga dun sa community na kinabibilangan mo. So, may downside yun. Sa akin lang po ito, sana ay maitulak natin o ma-encourage natin ang ating mga kasamahan to join the physical gathering of believers so that you can understand and live out life in the community. Yung meron kang tangible na nalilay hands, na nayayakap, yung kapwa mo kalalakihan. Kagabi po, kami, sorry, championship ng aming basketball fellowship sa Men of Action. At grabe po, mga mahigit 100 kalalakihan. We get to hug last night. And lahat kami, pawis na pawis. Come on. Pero hindi ako naglaro. Anyways, it's life in the community. Tuloy po natin. Culture of life-giving relationship is where people from walks of life and every age group can become fully committed disciples of Jesus. Amen? Lahat ng walk of life. Babae, lalaki, the toddlers, the junior youth, the young adult, the adults, the seasoned, dapat yan, meron. So, the workers, merong mga business fellowship, kung tawagin sila, merong men, merong ladies. So, lahat yan dapat ay nagiging committed disciples of Jesus. Sorry for that. Medyo kumakati ang aking lalamunan. Where every person in all seasons of life is highly valued by God and where love permeates all relationships. Bakit kaya kailangang isulat ito ng ating mga predecessors? Bakit inuunawa natin na ang lahat ng tao in all seasons of life are valued by God? Kasi po, ang simbahan, it is composed of many levels of society. Parang yung context lang ng Pilipinas. Merong mahirap or hindi pala mahirap. The extremely poor. Kasi ganun na yung levels of society ngayon. Extremely poor, below middle class, above middle class, rich, extremely rich. Meron ganun, di ba? Meron ganung levels of society. So tayo po ay inaasahan na alam niyo po yun,
magbigay ng mga buhay na relasyon, hindi lang sa mga may kaya, hindi lamang sa yung mga matatalino, well-off, people like that, but in all Kahit levels nagsisiyara of ko society, okay, dapat ay ating pinakikisamahan at ating niyayakap sa pananampalataya. Right? So hindi natin binavalue yung mga ano lang. Dapat lahat yan. All across the seasons and the levels of society. Ano pa? Tuloy po natin. Where there are no hopeless cases with God, because by His grace and through, inaayos ko itong ano ko. By His grace and through our repentance, restoration is possible. Isa po ito sa ating pinaniniwalaan sa Lighthouse na because people are imperfect, okay, from time to time we will encounter people na may mga indiscretions, minsan leader siya, minsan worker siya. Habang nangyayari po yun, lagi nating isaisip na restoration is always is always in the heart of God. Kasi po kung titingnan naman ninyo ang the divine decree, ika nga, na nilatag ng Panginoon. Kung bakit ko sinasabing restoration? Because man have fallen. As a matter of fact, ika nga. So, maganda ang plano ng Diyos in the creation. Our first parents fell. Meron silang tinatawag na recorded na in history, they have disobeyed the Lord and thus the fall of man. Pero merong tinatawag na redemption. Ni-redeem ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga naparito ang ating Panginoong Jesus. And then, in the end, it will be a recreation of all. Okay? Na tayo ay nasa presensya na ng Diyos. Kaya naman, meron pong nagkamali, yan, except kung hindi sila repentant. Kung ayaw nilang tumanggap ng kanilang pagkakasala at kitang-kitang obvious naman na, ay ika nga, hindi na natin kontrolado yung bagay na yun. Pero if somebody committed something wrongly, I hope wala naman masyado yan sa Lighthouse. Isa-isa lang yan, madalang pa sa patak ng ulan. Amen? Pero tatandaan po natin, parte ito sa kultura natin na nire-restore po natin ang ating kapwa mananampalataya. Amen? Amen. Okay, tuloy natin. Thirdly, culture of dynamic ministry, where lost people matter to God, and so it should matter to the church, where every Christian is uniquely gifted by God to serve in His kingdom, where his life finds purpose only as the kingdom first, where we uphold the spiritual unity of the global body of Christ while affirming its cultural diversity. And then, where Christians live and serve with fullness of joy because in Jesus, they have reason to celebrate God's amazing grace. Okay? Tatanungin niyo po ang inyong mga sarili lagi. Okay? Kayo po ba ay laging nag-iisip sa mga hindi paligtas? Ano po ba ang purpose ng pagsasama-sama ninyo, pag-fellowship ninyo? Para tumambay, para, hindi po masama yun, para magkainan. Lahat yun ay okay. Parang yung in-emphasize ko last night sa basketball. Ang dami pong nagsama-sama para maglaro. 6 na teams, tagla 12. Ang dami pong mga non-believer. Pero pagkatapos po noon, naipagdasal ba sila? Na-sharean ba sila? Naipasok ba sila sa isang grupo? Sa akin po malinaw, sana ay malinaw rin sa iba. Kaya ang ginawa ko naman sa tulong ng isang leader, sabi ko,
Imbitahan mo sila sa bahay. Pagkatapos maglaro, doon tayo magkainan. At matapos magkainan, we had this good fellowship. Halos 20 yung pumunta sa bahay. And then we shared food, potluck, whatever, bili ng pot bless, bili ng kung ano-ano. And then, nag-share ng salita ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, nanalangin. And we are hoping na sila ay mapapabilang tuloy-tuloy sa ating simbahan. Halaga ang kaluluwa. Amen? At gamitin mo yung kakayanan mo, gifted by God, unique giftings that you have for the purpose of redeeming souls for the kingdom. Okay? But make sure, be united. Are we united to the global body of Christ? Sana po ay huwag tayong makakarinig na si Lighthouse ay kaaway na ng victory. Sana po huwag tayong makakarinig na nagsisiraan na si CCF at si Lighthouse. Hindi po ha. Ever po tayo, we always bless the body of Christ. Kung merong magpapaalam sa atin, halimbawa, member ka, tapos nagpapaalam for whatever reason, hindi naman natin pag-aari ang tao, so bibigyan natin ng pagkakataon, si go ahead kapatid, pagpipray kita, God bless you. Sana lumago ka sa simbahang yan. Okay? Just make sure that it's a Christian church. Pero sasabihin natin, sige, punta ka dyan ka na, at sana ilumago ka, pagpalain ka pa ng Panginoon. Okay? So, we uphold the unity of the global body of Christ. Why? Because Lighthouse is not only the one and the singular church na tinawag ng Panginoon para maging simbahan niya. Hindi po. And so, because of that, Christians live and serve with fullness of joy. Alright? So, tatanungin natin ang mga sarili natin, kamusta ang joy ko? Marami pong naglilingkod sa ating simbahan na minsan ang challenge ay yung kanyang joy. Naglilingkod naman siya, pero siya, konsumido na. Tingnan mo nga yung katabi mo, kung may katabi ka. Ano? Konsumido na ba? Dapat po ay, well, para sa akin lang, para sa akin lang, number 1, napakasarap maglingkod pag kaibigan mo ang kasama mong naglilingkod. Amen? Amen. Yan. Salamat sa nag-amen na isa. Napakasarap po ng pakiramdam na pagka ang mga senior elders magkakasama kayo ay iisang spirito na kayo ay alam niyo po, I'm proud to say this lang at nakikita ko po sa ating mga kasamahan. When I was the lead pastor of Lighthouse Bacoor, alam niyo naman po 'yon. I started in 2006, 2005 dun sa Bacoor. So almost 19 years. After 2 years, meron po kaming na-develop na elders. Okay? So 12 po sila. Alam niyo po, nung after 10 years, ipinasa ko na ang leadership kay Pastor Toto. And then, he served now for another 5 years. Let me tell you this as a statistics, as a fact. Lahat po ng mga elders noon pa, hanggang ngayon ay elders pa rin ng simbahan. Okay? Meron lang isa na hindi. Bakit? Kasi kinuha niya siya ni Lord. So, okay, para sa akin, napakagandang istorya po yun. Na ang mga pinasahan, generations, the transitions have become successful. Wala yung mga istorya na nung umalis si pastor, umalis na rin yung kasi ganito. Sana po ay wala yun. Pero kung napapanatili niyo po ang inyong simbahan na pinangungunahan ng mga elders na ito, yung iba po, nag-relax na sila. Sabi nila,
Pastor, di na muna ako mag-elder kasi medyo busy ako sa ano. But I'll be the number one supporter of the church. Amen. By all means, do that. Di ba? Kasi ang katotohanan, yung iba, meron akong elder, pumunta na sa umuwi ng probinsya. Pero hanggang ngayon, sila ay patuloy na nakikibahagi sa pagtulong sa kung anumang kaparaanan. Why am I sharing this to you, mga kapatid? Because it's part of our culture. Healthy spirituality, dynamic ministry, life-giving relationship. It's very, very important. Amen? Bago po tayo magpatuloy, okay? Balikan ko yung aking screen. Binanggit po natin yung tatlo. Sa inyo pong palagay, dito sa tatlong ito, saan po ba, sa inyong pong mga experiences, saan po ba tayo na-challenge? Can anybody or one or two share lang? Isang mabilis na pag-share. Kung meron mang mga challenges sa ating kultura, gaya ng mga naikwento ko na kanina, unity, yung kung ano-ano mang mga istorya ng ating simbahan. Doon sa tatlong yon, ano yung na-observe ninyo na medyo kailangan pang ma-enhance o na-challenge tayo? Can you help me with that, mga kapwa leaders? Can somebody share? Sige po, Ma'am Lucio and Alma, parang gusto niyo pong mag-share? Sir Lucio and Ma'am Alma? From Urdaneta? Opo. Meron po ba? Opo. Sige po, go ahead, sir. Nagchat down po ako sa mga lecture po niyo, Pastor. Thank you. Sino po ang gusto nga mag-share lang? Doon sa tatlong yon, life-giving relationship, healthy spirituality, sa inyo pong mga na-encounter na o nangyayari sa inyong simbahan ngayon, ano po yung sa palagay ninyo, mas lalo pa, dynamic ministry, caring for souls, whatever, ano pa yung sa tingin ninyo ay higit pa? Kung hindi nyo po may share, pwede naman po sa chat box. Pastor? Go ahead, Ma'am Fe Morales. Let's go. Yes po. Elder in training po ako. Opo. So, ang share ko lang po yung mga elders. Yung mga kasama ko na po ng mga elders. Sa Bacoor po, tingin ko naman po, ito pong culture na to is nagagawa ng mga elders natin. Ang ano lang po is hindi naman po lahat ng elders, 'di ba po? Wala naman pong perpektong tao. Tama. Meron at meron pong nagkakamali or ano. Pero kumbaga parang pinagpe-pray po. Kung meron man pong mali, pinagpe-pray po ng mga elders para po maging maayos ang Tama. ang samahan. Yun lang po yung mas-share ko. Thank you, Ma'am Fe. Opo. Salamat po dyan sa insight na yan. Totoo po yan. Kaya nga ang sabi natin kanina dun sa part ng, I think, healthy spirituality, na ang tao, kasama tayo, ang Kristiyano, kasama tayo, di ba? Ay maaring dumaan sa mga pagkakaroon ng struggles. So because we are imperfect in nature, hindi po tayo exempted sa mga trials or sa mga temptations o sa mga pagkakamali. Kaya naman, tama po yun, ipinapanalangin natin. Right? So, hindi lamang po sa elders yan, mga kapatid. Ganon din naman sa mga kapasturan.
Meron din po tayong mga struggles pa, paano mag-isip, paano mag-behave. Lahat po yan ay pinagdadaanan natin. And if you will understand the challenge of Paul in Romans 7, siya mismo ay nakakaranas ng mga ganong struggles. Okay? But in Romans 8, sabi niya, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kasi nare-realize niya na yung identity niya ay hindi yon establish ang kanyang identity despite of the struggles that he had. Okay? Yung struggles natin, pabuti ng pabuti yan. We are in the process of sanctification. Tayo ay nililinis na patuloy ng Diyos. Pero yung identity natin in Christ is already established in Him. Okay? Do not mistake. Okay? Do not confuse Christian identity versus Christian struggle. Right? Kasi kahit sino po talaga magkakaroon ng struggle. Pero, hindi tayo nananatiling nakahiga doon sa struggle. Okay? At ini-enjoy mo na, uy, nag-i-struggle ako. Hanggang ngayon, sinungaling ako. Diba? Wala pong ganun. Hanggang ngayon ay hindi ako nagbibigay ng tithes. Happy ka. No, wala pong ganun. We are in the process of sanctification. So, tama po yun. Ano ang gagawin natin? Ipanalangin po natin. Okay? So, it's 10:20. Tayo ay bibigyan ko po kayo ng 5 minutes lang or 3 minutes lang. Go and get your water, go and get your coffee. Mag-stretch out lang muna kayo. Okay, I'll go to the restroom then para to relieve myself and then mapahinga lamang po tayo. Ipopost ko lamang po ang ating recording. And in 5 minutes, balik po tayo para sa ating patuloy na session. Enjoy the break mga kapatid. See you in a short while. To obey is better than sacrifice because those two, my friends, are cultures. Parehong kultura yun. Kultura ng sakripisyo, pagsasakripisyo, offering unto the Lord. It is good. It is done, especially in the past, in the Old Testament, to cleanse us, to cleanse the believers from their sins. So anong sinasabi? Tama yung kultura na yun, na pag nagkasala ka, ay mayroong kaparaanan na itinalaga ang Diyos through the law para ikaw ay malinis. Tamang kultura? Agree? Yes. Pero sinabi ng passage. Pero, mas maganda yung kultura na sumusunod ka sa salita ng Diyos para hindi ka na magsakripisyo sa mga kasalanan mo. Nagigets nyo po, dalawang kultura na mas binigyan ng emphasis yung isa. Eh di mas mabuti sumunod ka na lang. Kasi kung sumusunod ka, you are following to obey in the voice of God is better than sacrificing something so that you will be cleansed. So pareho siyang kultura, nagbanggaan, ano yung naging panuntunan, final, statement doon na mas makakabuti. It is to obey the Lord. Right? So, those are cultures na pwede nating makita. So, pag tiningnan nyo po ang Old Testament, marami pa pong mga kultura dyan na negatibo. Kagaya ng yung sinabi ko nga kay Eli, yung mga anak niya. Of course, yung kay Judas, kay Samson. Habang siya ay tinawag. Okay? But his attachment to the flesh. Okay? King Saul. Marami rin po siya. Nung siya ay tawag dito napapalayo na sa panawagan ng Diyos as the leader of the Israelites. Sabi niya kay Samuel, samahan mo lang ako, yung at least kasama kita kahit na alam niya sa sarili niya na
Nire-rebuke na siya ng Lord sa mga maling gawa niya. Pero yung gusto niya, in the eyes of people, he is okay. Pero in reality, in the eyes of God, he is impure. So mas pinipili pa niya yung tinatawag na, anong tawag doon? Yung panlabas. Self-righteous. Self-righteous, Pastor. People pleaser. That's right. People pleaser. He would always choose to please the people kaysa sa i-please si Lord. Both are culture. Pero ano ang mas tamang kultura? Okay? So I'm sure I'm making sense. I'm sure as leaders of the church, naiintindihan at nauunawaan natin ito. So let me give you some more enhancement ng kulturang pinaniniwalaan natin. Let me go back to my notes. Okay? Tuloy natin ito. We are culture keepers. Okay? Sabi po rito, together with the pastors, okay? Ang inyong mga lingkod or the senior leadership of the church, elders are exhorted to guard and maintain the culture and best practices of the church. Okay? So, panawagan po nating lahat yan. Tayo ang tagabantay. Bakit po? Kasi habang ang church ay lumalago, habang bumibilang ng taon ang simbahan, okay, meron pong tinatawag na mga subcultures na nade-develop. Meron pong mga lumuusbong na mga kakaibang kultura. Bakit po? That's given because we are human beings. That's given. Dahil tayo ay mga nilalang ng Diyos na of course prone to committing sins. But anyways, ang sinasabi natin dito, tayo ang tagabantay, tayo ang panatili ng magagandang practices ng simbahan, culture and practices. Ano pa? As leadership is intended to be passed on to the next generation, so as the godly culture, core values that have brought the church to where she is in the present should be maintained. Ika nga, consider the following enhancing process. May mga enhancing process po tayo. Okay? Habang pinapasa natin sa mga susunod na henerasyon, i-maintain natin yung kultura at yung mga values na yan na nagdala sa atin sa kung saan man tayo naroroon. Okay? So, what do I mean by that? Ito po yung mga ilang katotohanan sa kultura. Maring narinig nyo na to in some of my lectures. But these are truths about culture. Number one, healthy culture never happens by accident. Okay? Yung kultura ng magandang samahan. Anong ibig sabihin niyo? Uy, ganda ng samahan namin. Aksidente lang yun eh. Hindi po. Kailanman di magiging aksidente yan. It is intentionally done by people. Umi-effort talaga tayo. I-effort talaga tayo para magkaroon ng maayos na samahan. Healthy culture never happens by accident. It is something that we regularly do. It is something that is intentional, something that we would always venture into pursuing. Okay? Kasali yan sa mga ginagawa natin. Hindi yan aksidente. Number two, culture is always a combination of what you tolerate or create. It's either tinolerate mo yon o ginawa or create ng grupo ninyo yon. Bakit may kultura ng sisihan? Kasi nung nagka-problema, nagturuan. Sa susunod na problema, ganun na naman yun. Kasi si kanyan. Magugulat na lang kayo na ang kultura nyong na-create pala ay kultura ng pagsisisihan, pagtuturuan. Hindi yung pag-ako sa responsibility.
I'm just citing an example, mga kapatid, because I have been around so many churches na ang aking mga number one minsan ginagawa, not only in Lighthouse, is to troubleshoot. Bakit ganon yung kanilang kultura? Bakit sila masungit? Okay? Kasi tinotolerate din kung minsan. So kailangan, may panahon na, para sa akin, may panahon na magiging, ang dealing mo sa mga negatibong kultura is really head-on. I-address mo yung isang negatibong behavior, negatibong kultura, i-address mo head-on. But there are also times that you deal with it. How? By teaching. Nasa setting ng pag-aaral, nasa setting ng pagtuturo, nasa setting ng pag-preach, nasa setting ng pag-mentor. Pero yung tinatawag na sasabihin mo, itong na-observe kong behavior, so sana ay hindi na maulit ito, sana ay ito ay mabago. Pero kung hindi mo siya i-deal and you tolerate it, it becomes a culture. Alam niyo yan dahil karamihan sa atin ay magulang. Tama? Sa ating bahay, mapapansin niyo po, may kanya-kanya tayong kultura. And I'm not saying I am perfect on this. In fact, ako po ay in a parang continuing struggle, continuing pursuit of having a good culture sa pamilya at sa simbahan. Lagi nating ginagawa yan. Pero ang katotohanan, ikaw ang gumawa niyan o minsan tinolerate mo yan kaya naging kultura na. What was once a behavior of one becomes a behavior of many, and then it becomes a culture. Number 3, success or otherwise is the byproduct of consistency in culture. Okay? Kung katagumpayan man yan o pagbagsak yan, ito ay byproduct ito ng consistency nyo. Lagi nyo kasing ginagawa. Kaya totoo yung kasabihan. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ka ganyan kasi ganyan ka. Tama? Kasi consistent eh. So kung consistent kang, simple lang naman yan, kung consistent kang nagsisipag, nag-aaral ng salita ng Diyos, right? Maglalago ka sa salita ng Diyos. Kung consistent ka naman na wala kang ginawa kundi yung the opposite of it, okay, or the otherwise, yun din ang kalalabasan mo. At nakakalungkot yun kung maging kultura mo yun. Kung maganda ang kultura, it's because of our consistency. Next, leaders drive the values. Okay? So ito, tindaan po natin to. Maganda itong sequence na to. This is coming from John Maxwell, itong number 4. Leaders, tayo ang nagdadrive, tayo ang nagtutulak ng values. Kung ano mang pinapahalagahan natin, okay, we drive the values. At yung values na yon, nagdadrive ng behavior. Dahil mahalaga ang isang bagay, nagiging behavior siya. At kung ang behavior na yon ng isa o dalawa o tatlo, naging behavior ng karamihan, yun ang nagiging kultura. Now, yung kultura na yon, ito ang nagtutulak ng overall performance ng isang grupo. Kung bakit tatamad-tamad ang isang grupo, it is because may kinalaman yan sa kultura, may kinalaman yan sa behavior nila, may kinalaman siya mga mahalaga sa kanila, yung pinapahalagahan nila, the things that are of value to them. At minsan, ito madalas to, minsan na, madalas pa, okay? Parang nakakalito na yun Siguro masasabi ko na lang,
Minsan, leader din ng susi. O minsan, group of leaders. That's why tayo po ay leader. Tayo po ay tinawag. Okay? So, kailangan yung values, yung mga pagpapahalaga. Ano ba mahalaga sa atin? Mahalaga sa atin ang manambahan. Mahalaga sa atin ang sumunod sa mga, the what we call sacraments. We believe in the unity of the church. We value our role towards the pastor. Mahalin ng pastor, mahalin ng bawat elder, mahalin ng members. Okay? We value that. Dahil binavalue natin yon, ito ang nagiging behavior natin. It is seen in us. It is an action. It is an action word. Nagagawa mo, nagtatights ka, nananalangin ka, naglilihans ka, nagpupuri ka sa Panginoon. Ikaw ang number 1 na nagpupuri. Nakikita sa iyan. Pag nakita sa iyan, nagiging kultura yan. Okay? And now, kung babasahin mo ang overall performance ng isang simbahan, makikita po sa end result nila yan. Makikita yan sa resulta ng tithing, makikita sa resulta ng mga kaluluwang inabot, makikita yan sa productivity, makikita yan sa community na na-reach. Kasi po, tayo ang tagatulak. Leaders are the drivers of values and values drivers of behavior, behaviors, values of culture, drivers of culture, and it is seen in the performance. Over. Number 5, okay? There must be balance between flexibility and control. Okay? Ano pong ibig sabihin yan? Merong mga bagay na pwede mo namang, kultura ito. Halimbawa po, naalala ko yung kasabihan ni Augustine. In essentials, unity. 'Di ba? Lahat ng mahalaga, yung statement of faith natin, yung paniniwala natin, okay? It has to be, we are to be united. Anong ibig sabihin nun? Non-negotiable 'yon. Non-negotiable 'yon, yung ating statement of faith, yung ating belief in the Lord Jesus Christ, yung authority ng Bible, yung power of the Holy Spirit, belief in the Trinity, etc., etc. Okay? Those are non-negotiable. Hindi ka pwedeng flexible lang doon. Minsan naniniwala ka sa ganyan, hindi, minsan ganito, hindi. There's full control in that. These are non-negotiable. Pero kung halimbawa naman, non-essentials, anong ibig sabihin ng non-essentials? For example, kailangan ba naka-pantalon lahat? O kailangan ba naka-damit na mahaba? Kailangan ba ganito? Appearance? Basta maayos naman at hindi malaswa, okay na magdamit ng maayos, di ba? Sa panahon ngayon, sobrang init. Huwag nyo na huhusgahan ang inyong kasamahan kung naka-walking short. At siya ay nagtuturo, biglang tumayo sa pulpit, weekend or midweek service. Hindi naman masyadong pwede tayong mag-bend doon. Kasi sobrang init eh. So those are the things. But, ang sabi ni Augustine, but in everything, charity. Ano ibig sabihin? In essentials, unity. In non-essentials, unity, non-essentials, liberty, but in everything, charity. Okay? So sa lahat ng bagay, kailangan may pagmamahal. Para nang sa gayon, na nararanasan ang magandang kultura. Because charity or love is really the heart of our culture. So there must be balance. Okay? So, tuloy po natin. Tatanggalin ko lang itong I-consider po natin. I'm sure you have heard about the Acts culture. Acts culture. Consider Acts culture. Ano ang Acts culture? Ito po ay ang pagkakaroon ng, number 1,
accountability. Okay? As leaders, we are accountable to the church. As leaders, we are accountable to the pastor. We are accountable to the members. We are accountable to each one. In the same way, we are accountable to God. Bakit? Romans 14:10 sabi, we will all stand before God's judgment seat. As it is written, surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God. So then, each of us, kasama ka ba sa each of us? Kasama ka, kapatid. Ibig sabihin, each of us will give an account of ourselves to God. So we are accountable. Yaman din lamang accountable tayo. Therefore, make every effort to do what leads to peace and mutual edification. Okay? Mutual edification and peace is an accountability relationship. Anong ibig sabihin po ng accountability? Ang ibig sabihin po, kung mayroong mga kailangang gawin, dapat gagawin natin. Lalo na kung tayo po ang naka-assign doon, kung role po natin yon. Okay? At kinakailangan din tayong tawag dito, be present or be there in making sure na yung accountability ng bawat isa ay nababantayan. Alam ko pong may kanya-kanya tayong mga roles sa pamilya, yung kung paano magdadala ng biyaya sa ating mga hapag, yung tinatawag na trabaho, alam po natin yan. At that's very important. The point is, kung paanong importante ang mga bagay na ito, importante rin po yung accountability natin sa simbahan. Lalong-lalo na kung kayo po, sa inyo po nakatalaga ang mga bagay-bagay. Sa mga pastor natin ay always hold them accountable sa pagbibigay ng reports, pagbibigay ng TOT, pagbibigay ng financial report, ministerial report, etc. I hold them accountable to that. Dahil hindi naman para sa akin yun. Para sa katotohanan, para rin po sa ating simbahan yun. Pagka nakikita nyo ang inyong kalalagayan sa mga reports na yan, ibig sabihin mas matututo tayong mag-adjust or magplano pa ng mas maganda. So we are all accountable. Kung paano ako din ay accountable sa mga pastor sa kanilang kalalagayan. Okay? So, each of us will give an account. Amen? Tuloy natin. Kung ang letter A ay accountability, ang letter C naman ay care. Hindi pwedeng laging utos. Tayo ay nag-uutos. Tama po ba? Bilang elders, minsan tayo naman ay tinalaga. Lalo na kung meron tayong role, we hold each other accountable. Pero hindi laging utos. Sabi nung iba, si Lord, 10 lang ang utos. Si Pastor, 13. Dami utos. Diba? Pero anong ibig sabihin? Ibig sabihin nun, if you hold your members accountable to their roles, you have to be accountable as well in the caring of your people. Para sa mga elders, ganun din po. Galatians 6, bear one another's burden. Philippians 2:4, do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. 1 Thessalonians, therefore, encourage one another and build up one another, just as you also are doing. Amen? Kailangan may pag-care. Ano ang sabi? Naririnig natin to madalas. People don't care how much you know until they know how much you care. Paulit-ulit na po nating
dinideklara ang bagay na yan, di po ba? Kayo mismo nabanggit nyo na po yan. Okay? Kayo po maraming beses nyo nang naituro din yan. So, para sa akin, ang paulit-ulit naman ay kakampi natin para lagi tayong napapaalalahanan. Kung ang letter A ay accountability, ang C ay care, ang letter T ay transfer of skills. Okay, transfer of skills. That's very important. Accountable na. Nagki-care ka naman sa kanya. Accountable din naman siya. Palagay nyo, successful na? Hindi pa. Kasi ang katotohanan niyan, kailangan natuturuan mo rin ang iyong mga members, ang iyong mga leaders, o ang mga manggagawa natin. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga pastor. Pastor, make sure na i-walk through nyo ang ating mga leaders, especially when they stand on the pulpit. Kasi po ang pulpito ang isang lugar na kung saan pinakamalaki ang kanyang impact. Bakit? Kasi naririnig ng pangkaramihan. So malaki po ang ang value noon. Pero kung hindi mo tinuruan si leader, hindi mo siya ginaid, hindi mo siya binigyan ng framework, kahit pa nagki-care ka sa kanya, love na love ka naman niya, di ba? Love na love mo naman siya. Pero hindi mo naman siya tinuruan. So kulang pa rin. Kailangan meron kang itatransfer na karunungan. That's why in eldership, kasama po rito yung acts of ministry, ulitin ko. Sa dulo po nito, meron tayong mga simple workshops that we will do so that mas ma-enhance pa yung ating kakayanang tumayo. At para sa akin, hindi lang po pagsasalita, mga kapatid. Okay? Let me give time for this. Meron namang konting oras. When I say transfer of skills, for example, in preaching or in teaching, right? Kailangan pong ma-convey natin sa ating mga leaders na hindi lamang ikaw nag-deliver ng isang passage or ng isang message. It's not only about that. Kasi kung ganun lang ang pangangailangan, edi tama yun, may manuscript ka lang, magsalita ka lang, manalangin ka, tapos na. No. For me, it is about discerning the work of the Holy Spirit. Because when you preach, when you teach, there will be people hearing you. And the Holy Spirit is the ones ministering to them. You are a mouthpiece, mga kapatid. So ibig sabihin, habang nagsasalita ka, buhay ang salita ng Diyos. Merong mga kapatiran na matatanggap nila yung salita ng Diyos, okay? Matatanggap nila yung salita ng Diyos, and they would somehow will have the impression from the Holy Spirit na parang sila na yung kinakausap. So ikaw naman naghahayag ka lang pero sila na yung tumatanggap. It speaks to them personally. And so they are convicted now. Nabubuhay na yung salita ng Diyos. And that is why you have to discern the work of the Holy Spirit. Sa dulo, you have to give the opportunity for them to respond. Kasi kinausap na sila ng banal na spirito, nasa puso na nila, umiiyak na sila eh. Nagigets po ninyo, mga kapatid? Tapos sa dulo, hindi ka magbibigay ng altar call. Sige po, pagkatapos ng sermon, mananalangin po tayo. In Jesus' name, amen. God bless you. Hindi mo binigyan ng pagkakataong mag-respond. Samantalang, buhay na yung salita ng Diyos, nagtrabaho ng banal na spirito,
Tapos natanggap na niya. That person was being convicted by the Holy Spirit. Isang salita mo na lang, isang imbitasyon mo na lang. Sino po rito ang kinausap ng banal na spirito at nagnanais na tanggapin ng Panginoon? Right? Give that opportunity. And that is the reason why hindi lang siya basta nag-deliver ka ng mensahe. Okay? Kailangang alam niyo yun, magawa natin that we will totally surrender to the work of the Holy Spirit, especially when we are delivering the Word of God. Amen? Can I hear an amen, mga kapatid? Amen. Buhay po ba kayo? Amen po. Amen Thumbs po. up ba? Amen. Thumbs up naman Amen kung po. yan. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you po. So, ituloy po natin. Transfer of skills is very, very important. Okay? And so for me, ito ang sabi sa Colossians. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. So maturity ang ating tinatarget. So paano magmamature? Kailangan nating ihanda, i-transfer ang ating karunungan. And I'm not only talking about skills. Transfer the Spirit of God through the laying on of your hands to the people. Okay? To this, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Kung nag-work ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, dapat ito ay maipasa rin natin sa iba. Amen? So kung ang A ay accountability, ang C ay care, ang T ay transfer of skills, ano naman ang letter S? Ang letter S, Scoreboard. binago na po natin ang scoreboard. Ginawa po nating Steward. stewardship indicators. Okay? Mm. Bakit po natin ginawang stewardship indicators? Para lamang po ma-highlight natin na hindi lang tayo basta numero. Kasi po madali ang numero. Kasi po pwede nating lagyan yan. O ito, napatanggap ko ang 30. O pagkatapos nun, ano nangyari? Nagkanya-kanya na sa buhay. So wala yung factor ng pangangalaga, yung stewardship. So habang maganda yon, ulitin ko, maganda yung kultura nag-share ng salita ng Diyos na ipag-pray mo, 20, 1, 5, whatever the number is, it's okay. Approve yun sa atin. But it has to be placed or, put in a stewardship setting. Kaya kailangan stewardship indicators. So yung nasharean mo na ba yon ay tumanggap, at kung tumanggap, na isama ba siya sa discipleship? Yung mga ganong bagay po. Kasi ini-steward din natin yan. Finances. Pastor, praise the Lord. 100,000 ang TOT namin. Ang tithes namin ngayon. Praise the Lord for that. Amen. Okay. Paano ninyo ini-steward? That's why your pastors send financial. Ito po, nag-ministry kami rito. Yung aming upa sa aming venue, yung aming pong leaders, binigyan namin ng allowance, meron pong kailangang tulungan dahil nagkasakit, benevolence, etc. Binibigyan namin regularly si pastor ng kanyang allowances because the workers deserve their wages, etc. etc. So kailangan merong stewardship indicator. Pero anong goal? Sabi nga sa Philippians, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. What we are doing is our worship unto the Lord. Kung ang pinaka-end goal ng tao is to worship God and enjoy His fellowship, then sa ating mga gagawin, ito po ang mga mechanism na pwede nating magamit para ang end goal natin ay ma-achieve natin. Heavenward in Christ Jesus. Amen? Pagdating sa stewardship,
tama po yung sinabi rin ni Tita Eva, ni Ma'am Eva. Ito ay patungkol din sa mga numero. Hindi ko, gaya ng sinabi ko, hindi po masama yun. Hindi mali yung scoreboard. Pinapalalim pa rin natin. Pero kailangan meron kang tinitingnan. Bakit? Kasi sabi niya, ni John Maxwell, okay, the team can make adjustments pag alam niya kung saan siya nakatayo. Di mo alam kung alin yung, ilan na ba yung small group mo eh, ilang DG mo eh. So paano yun? Paano ka magre-report? Paano mo siya pararamihin pa? Sa dulo ng taon, paano kayo mag-evaluate kung hindi nakalatag ang mga numero? So importante po yun. Okay? Make no mistake importante ang scorecard, scoreboard. Binibigyan lang natin siya ng mas malalim pang appreciation by making it stewardship indicators. Stewardship indicators are essential for winning. Hindi mo malalaman kung panalo ka na o hindi. Hindi mo malalaman kung may i-adjust ka. Paano ka mag-a-adjust kung hindi mo alam ang adjust mo? Halimbawa sa volume. Ang volume ay nasa 10. Ang maximum 20. Oh, pwede mo pa palang taasan. I-adjust pataas. Pero kung wala ka nun, hindi mo malalaman yon. Decision making, very essential ang ating statistics, ang data, at kung saan yung mga scoreboards natin ay meron. Kaya sa strategic planning natin, importante po yan. And then, of course, in evaluating, hindi lang numbers, individually, so makikita mo kung ano yung meron ka na. Tandaan nyo lang po yan, Wade. Okay, pwede rin yung basketball player sa NBA, pero ang Wade, ibig sabihin yan, you are trying to navigate, swim across a place in the sea. You're wading through the waters. Okay? Ang ilang mga principles na tinatayuan ko po bilang isang pastor, ito po sa akin lang, naniniwala ako na hindi natin dapat itago ang ating score. Okay? Huwag kang mahihiya sa score mo kung mababa pa. Gamitin mo ito para ikaw ay lumago. Focus on your own score. Huwag kang masyadong tingin sa score ng iba. Kung nakita mo, narinig mo na yun ang score ng iba, okay? Ganda ng ginagawa. Ang ganda ng church na yun, oh. Okay, very good. Ma-inspire ka. And then, focus ka na sa score mo. Bakit sila? Meron ng ganito. Meron na silang ganyan. Meron ng ganito. Okay? Do not focus on the score of others. Bakit si sister? Bakit si brother? Ganyan. Okay? Focus on your own score. Low score is not to put you down, but a challenge to go up. Kung mababa pa score mo, then by all means, be ready to bring it up. High score is indicative of winning, but sometimes a reason to be complacent. Yan. Gandang paalala rin yan. Oh, dami na namin so chillax na tayo. Huwag na natin puntahan. So, hindi po ibig sabihin ganun yon. Kasi ang sabi nga natin, stewardship indicator. Okay? So, ayaw nating maging complacent tayo. Dahil yung high, pwede rin bumaba po yan. Maintain regular scoreboard evaluation. So, kung magagawa nyo po monthly, well and good. Kung meron kayong quarterly evaluation, okay po yan. Malapit na po. Ang bilis ng panahon, April na. Maya-maya lang mid-year na. Mag-evaluation na po kayo. Okay? Excuse me. And for me, ito yung paborito ko. Keep scoring for the Lord. In everything you do, whether in deed, in actions, in everything, do it for the Lord. Sabi ni Paul sa mga taga-Kolose. Keep scoring for the Lord. Okay? So, tingnan nyo po itong reference verse natin pagdating sa Acts culture. Sabi diyan, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of the bread and into prayer. So yung mga naka-underline po dyan, andun lahat yung Acts po na yan. O, tingnan nyo po ang teaching. It's part of our accountability. Merong pagtuturo, merong pagme-mentor, merong pong coach and mentor relationship dyan. It's about teaching. So, most of the time, it is about accountability. Fellowship.
Okay? Breaking of the bread, that's care. Okay? Transfer of skills, that's also teaching. Okay? Prayer, that's also accountability. Okay? In teaching, pwedeng pinag-uusapan din natin diyan yung stewardship indicators. So makikita niyo po ang Acts 2 Church ay talaga namang reference niyan ang Acts Church kung paano lumago ang simbahan ng unang panahon. I'm not gonna discuss that anymore kasi mahaba na po. Sa ating pagtatapos, ito po ang isang storya na magandang maunawaan po natin. Ano po itong nakikita ninyong diffusion of innovation? Ipapaliwanag ko lamang po para mas maintindihan natin. Ang lahat ng bagay ay may paglago. Okay? Lalong-lalo na po sa simbahan. Okay? Mag-focus tayo sa simbahan. Pero ito pong pag-aaral na ito is applicable to any organization. Okay? So ano ba ang diffusion of innovation? Yung innovation, ito yung paglawak, yung isang bagay ay napapalawak, nadi-diffuse. Alam niyo po yung diffuser, di ba? Yung ating mga titas, di ba? Meron kayong essential oil diffuser. Pag yung oil na yon, inamoy mo lang, maamoy mo siya. Pero hindi maaamoy ng iba. Nilagay mo siya sa diffuser, nasa isang kwarto ka, nasa bahay ka. Yung diffuser na yon, pagtanggap niya nung element ng oil, i-diffuse niya siya, it will be transformed into a scent, tapos parang usok. Tama po? Tapos kakalat. Okay? So ano ang diffusion of innovation? Paano kumakalat ang isang bagay? Parang sa atin sa church, paano ba kakalat ito? Paano ba lalaki ito? Paano bang mapaparami ang mga nagsisimba? Meron po diyang percentage. Merong innovators, may early adopters, may early majority, may late majority, may laggards. Ganyan po ang composition din sa simbahan. Merong innovators. Sino yung innovators? 2.5 lang po sila. So kakaunti. So malamang ito po yung mga isa o dalawang pastor. So 100%, 2.5, dalawang pastor. Minsan yung pastor tsaka yung asawa niya, tsaka yung youth pastor, 0.5. Diba? Minsan yan ang innovators. Sino po yung early adopters? Ito naman po, pumapasok yung mga elders. Ito yung mga ministry heads, 13.5. So ilan na sila? 16 na sila. Okay? So itong 16 na ito, makikita mo ito, dahil sila ay solid na at saka early adopters to, ang innovators, sila yung mga visionary, sila yung mga nagsisimula, sila yung mga church planters. So 16%, marami na po yan. Dahil sila yung nagsisimula. Pero paano pa mapaparami? Kailangan may early majority. Ito po yung mga nasishare natin ng maaga. Ito yung mga like-minded people. Madali yan mag-join sa simbahan. Ito yung talagang madasalin, etc. Pero yung late majority, ito yung talagang kukumbinsihin mo pa, dadaanan mo pa, papasyalan mo pa, sisharean mo, etc. Ano yung 15%? Ito yung mga talagang hindi pupunta. Kahit kailan, sarado to. Sarado to. Nilunok ang susi. Hindi na niya iluluwa. Gets? Ganyan po yan. So, anong problema? Minsan, dito lang po tayo. Kaya kung makikita mo, nandito lang walang marami, walang nakaka-join, walang nakaka-adapt, hindi siya na-advance, hindi siya na-spread throughout. Ito lang lagi ang magkasama. For example, yung prayer group po ninyo, di po ba iilan-ilan lang? Tapos minsan puro babae pa. I'm preaching to myself kasi talagang mga lalaki ang hirap kuminsan, di ba? Praise the Lord kung kasama talagang lalaki. Pero pangkadalasan, mas maraming babae. So ito lang talaga kung minsan. Bakit walang majority? Wala yung mga nauuna. Ito pang challenge yan. Tingnan nyo po kasi. Sabi rito, yehey, merong bagong bagay. Sabi ng isa, wow, gusto ko yan. Tapos, bago pala magkaroon ng majority,
Yung mga nandito, nag-aano muna yan, nag-observe muna. Sabi niya, uy, parang okay yun ah. Pero hindi agad-agad. Sasama sila. Meron munang space dito, may kasam dito. Etong mga late majority, lalong matagal sila. Ano kaya ang ginagawa ng mga yun? Ito hindi maka-join. Bakit? Kasi gusto niya fax machine pa rin. Samantalang internet na ngayon. Gets nyo po? Gets nyo? Are you getting this, mga kapatid? Can I hear an amen? Amen, amen. Yan, yan. Amen. Amen po. Praise the Lord. So, ang challenge talaga, mga kapatid, ito tayo ha, para lang maipaliwanag kong mabuti. Ito na po tayo. Ito na po tayo. Itong 2.5, 13.5, tayo yan. Pastor, senior leaders, elders, ministry heads, workers, tayo po yan. Pero hindi agad-agad. Kung meron ka ng tinatawag na majority, well and good. Pero sa totoo lang, tingnan mo kung ilan kayo. 16 plus 34, that's barely 60%. Ang laki pa po ng pwedeng mag-join sa atin. Napakalawak pa. Pero para ito po mag-join, itong 34 na dalawa na to, kasi dito meron na talagang 16 na bibitaw. Kahit pasineran mo ng salita ng Diyos, hindi pupunta yan. Pero ito, para mag-join, alam nyo po kung paano? Nakikita nyo po yung kasam na to. Ito. Okay? Etong mga nasa early majority, kagaya ng sinabi natin kanina, nag-observe lang sila. Oh. Looks interesting, but is it for me? Yung nasa early majority. So ito, nakikita niyo yung cursor ko ha. Itong nasa early majority, nag-o-observe. Sinong ino-observean niyan? Ang ino-observe niyan, yung mga pastors, yung mga elders, yung mga ministry heads. Para sila ay mag-join, itong mga to, kailangan makita nila, marinig, ma-observe yung magandang kultura. Sorry. Babalikan ko, nag-close. Ulitin ko ha. Para sila ay mag-join, kailangang ma-observe nila yung magandang kultura. Sorry, saan ba ako? Okay. Nakikita nyo po, sorry lang, nagkaroon ng konting glitch ang aking internet. Can you see it? Dear elders? Yan. Yes, So, yes. okay, ulitin ko lang ha. Para ito ay maka-join. At itong kasam na ito, itong distance na ito, itong bakanting ito ay matanggal. Okay? Kailangan may tinatawag na cultural proof or social proof. Anong ibig sabihin nun? Yung lingwahe ng mga nandito, kailangan yan, iisa lingwahe nila. Pag sinabi nating impact, that's why meron tayong vision ng impact. Lahat nakasalo sa vision ng impact last year. Ngayon naman, greatness. Dapat yan naka-ano. So meron tayong mga tinatawag na lingwahe. Meron tayong behavior. Imagine niyo po, paanong magjo-join itong early majority kung sa isang discipleship group, kung si elder, wala namang discipleship group. I let that sink in. Paanong magjo-join sa feeding? Pupunta kayo sa community, pupunta kayo sa zoning community. Tapos, wala naman pala rin yung mga leaders. Ang nandun lang yung mga worker.
Kung si pastor ay wala, paano yun? Diba? Naalala niyo yung storya, diba? Nagising yung mag-asawa, niyayaya na nung asawang babae yung asawa niya. Sabi niya, halika na, church na tayo. Itinatamad ako. Hindi ka na. Kailangan mag-church tayo. Bigyan mo ako ng 3 dahilan kung bakit natin kailangan mag-church. Sabi nung babae, syempre, obligasyon natin yun na mag-worship kay Lord. Pangalawa, syempre, andun yung mga kaibigan natin. Dapat mag-church tayo. Pangatlo, ikaw yung pastor. Dapat mag-church ka. Wala si pastor. Paano pupunta yung iba kung si pastor mismo tinatamad? Paano magjo-join yung iba kung si elder mismo wala? Ano yung laging excuse? Ano yung laging excuse? Sorry mga kapatid, kasali ako rito. Nagpipreach ako sa sarili ko. Ang laging excuse, alam niyo po kung ano? busy. Letter B at saka letter C. Pero sa totoo lang, kung gusto niyo pong lumawak ang gawain ng Panginoon, okay? We have to be there. Bakit? Tayong mga leaders ang magmo-model. Tayo, sabi ko nga, di ba? Leaders drive values. Leaders drive behaviors. Leaders drive and behaviors drive culture. At yung kultura ang magtutulak sa pangkalahatang performance. Bakit hindi na-diffuse? Okay? Kasi minsan, yung mga nag-o-observe nga, ang ino-observe yung leader. Niyaya ako ni sister mag-join ako ng midweek service. Nasaan na si sister? Si sister yung wala. Yung in-invite niya nandun. Sorry po kasi merong recently ganun akong Pero natatawa ako kung minsan, pero reality yun, sa totoo lang. Tayo dapat ang nagmo-model noon. Giving na lang, tithing, di ba? Offering. Tayo dapat ang nagmo-model noon. Para nang sa gayon, yung pangkalahatan ay nakaka-adapt. Okay? Para mabasag yung tinatawag nating chasm between the early adopters and early majority. So ano punto ko? Ipagpatuloy nyo lamang po yung mga bagay na yan dahil darating ang time, mas lalawak po ang ating gawain. Pero very crucial tayo. Anong punto ko rito? Very, very crucial dito yung tinatawag na acts culture. So merong accountability, merong pagkikare, merong transfer of skills, merong stewardship indicator. Nang sa gayon, nagpapatuloy ang magandang kultura. Amen? Amen. Okay, last slide po. Amen. Basahin natin. We are exhorted to guard and keep the godly culture of the church as we pass the baton of leadership to the next generation. Let us observe the acts culture for the glory For of the glory of Jesus. and His church. Para sa kapurihan ng ating Panginoon sa pagpapala ng kanyang simbahan. Amen, amen, and amen. Amen. That ends our lecture, our session. It's 11:24. Okay, bago ko po kayo i-dismiss ng 11:30, we have 6 minutes po. Any thoughts? Meron po ba kayong nagustuhan o meron kayong a bit of confusion, question, or affirmation sa mga napag-aralan natin ngayon? Any insights po? Can you share? Parang si Sir Herlu ng Santiago, parang gustong mag-share. Go ahead, sir. Share po kayo. Yeah, good morning, Pastor. Good morning po. Actually, first time ko lang kasi maka-attend ng elders training, pero at least parang nagkaroon ako ng liwanag being a future
elders dito sa sa training na to. Lalo na yung acts na tinatawag na sa role model, kailangan pala 'yon. So siguro ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa lahat is baguhin natin ang sarili natin na ayon sa kagustuhan ni Lord. Ipakita natin na sa role model sa ating mga members na tayo ay sumusuport sa pastor, sumusuport sa mga kailangan sa church, at the same time always present as possible sa araw ng Sunday para at least yung mga invite natin ma-encourage pa more sa atin. Amen. Amen. Amen po. Thank you, Brother Harlo. Tama ba ang pagkaka-pronounce ko sa pangalan mo? Harlo po. Harlo, Yes, sorry. po. Harlo. Harlo. Thank you. At yung mga nakaraan pong lecture, Brother Harlo, ay available po sa ating YouTube. I-include po rin namin kayo. Sasabihin ko kay Pastor Melchor na invite kayo na mapasama. Kung hindi pa kayo kasama dun sa group chat, we will invite you there. And then mag-recover po kayo. Meron na po kaming 5 lectures itong nakaraan. Available po yon para panoorin ninyo, para ma-review nyo, makahabol kayo sa napakaraming lessons natin. But again, salamat po sa insights ninyo. Thank you, Pastor. Thank you, sir. Anyone else yung gusto pong mag-share ng kanyang natutunan or baka meron kayong mga tanong? Wala na. Apply na. Wala na. Okay. Sa Rosales po ba meron? Wala na? Okay. Okay lang po kung wala. Hindi naman kailangan pilitin. 2 bagay lang daw yan. Pag hindi nagtatanong, may naiintindihan. May natutunan o walang naintindihan. Sana ay may natutunan. Sana ay may natutunan. Amen? At ipopost naman natin ito. Okay. Kung wala na po kayong tanong, pwede bang mag-turn on kayo ng inyong mga video po? At tayo ay again, kukunin lang po natin ang ating attendance para nang sa gayon na ano naman tayo. Ma-recognize naman tayo. Again, thank you for giving time for this. Okay, salamat po sa mga nag-amen at salamat sa mga laging nakikiisa dito sa ating training. Nagpapakita lamang po na talagang love na love nyo ang Panginoon at ang kanyang simbahan. Okay? Let me just take a picture very quickly. I-on nyo lamang po ang inyong mga video, ang inyong camera, at ibigay ang inyong pinakamatamis. Okay? Ready? 1, 2, 3. Smile. Okay, one more. Stand by. At tayo ay lilipat sa kabilang page. Hindi natin alam kung sino ang nasa kabilang page. Kaya umismile lang kayo. Ready? Smile. Yan. Maraming salamat po. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Right? Lord, thank you po sa inyong mga lingkod. Salamat po sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa aming mga leaders, Lord, magmula Apari hanggang Sulu. Lord, magmula sa mga lighthouse namin in Isabela, Quirino, Urdaneta, Rosales, Lord, sa Baguio, sa kung saan-saang mga outreaches namin in Santa Maria, Panginoon, sa Antipolo, sa South Metro, sa Calamba, sa Santa Rosa, sa Bacoor, sa mga churches namin in Dumaguete, in Bacolod, in Cebu, in Davao, in Jensan. Lord, salamat po sa Katarman, sa mga churches namin, Lord, sa Mindoro, sa Mamburao, Fatima, Balansay, sa Armado, at sa Newport, Pasay, Panginoon, sa lahat ng mga
simbahan namin, sa City Gate, sa Breakthrough, at sa mga leaders namin sa Alabang, sa West Santa Rosa, Lord. Salamat sa aming mga leaders na pinagsama-sama mo para matuto po sa araw na ito. Lord, sa inyo po ang aming pasasalamat dahil patuloy mo kaming ginagabayan, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala ng napakasagana, the healthy spirituality that we have, the dynamic ministry, the life-giving relationship na kultura namin, Panginoon. Alam namin unique ito sa Lighthouse dahil ito ay nanggaling sa inyo, Panginoon. At sa pagpapatuloy naming pagbabantay sa kulturang pinagkatiwala mo sa amin, hayaan mo pong maipamuhay namin ang accountability. Yung maging accountable, maging involved kami, Lord, sa aming mga gawain. And then yung care, Lord. Lord, hindi madali ang mag-care, pero kung kasama ka namin, kung kasisiyahan kami ng banal na spirito, all the more we can give love. We can give the utmost care sa aming mga members, sa aming pastor. Lord, sa pag-equip ng banal na spirito, we can transfer the gifts and the skills and the abilities that you have given us, Panginoon, sa aming mga kamanggagawa. Higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo pong ma-steward namin ng mabuti ang lahat ng pinagkakatiwala mo sa amin. Resources man yan, kaluluwa man yan, opportunities man yan, building man yan, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito ay hinihingi namin ang inyong basbas at pagpapala. Lord, I say a special prayer sa bawat elders na nagtatrabaho, nagbi-business, merong mga endeavors so that economically and as a family ay maitaguyod, Panginoon, ang kanilang sambayan. Lord, pagyabungin mo po ang kanilang mga interest dahil alam namin sila ay ginagamit mo bilang daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Na marami pang biyaya ang papasok sa simbahan, marami pang kaluluwa ang pakinig ng iyong ebanghelyo. Kaya naman basbasan mo ang aming mga lingkod, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Sa inyo po, Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, kadakilaan, at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po. Thank you po. Thank you po. God bless you. Happy weekend. Thank you po. Salamat Hello, po. Brother June. Dante ang panunod. God bless you, mga kapatid. Ma'am Eileen Mirabeles. Thank you po. Berlin, Breakthrough Church. Thank you. Archie, thank you, sir. Thank you, Pastor. God bless po. Thank you. Thanks po. Mike, Thank you po. Thank you. Lucia and Thank you Ama. Salamat. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Leo. Tita Mel, Tita Emma. Thank you po, Pas. Sa lahat po, salamat po sa inyong lahat. Paradesa, thank you po. Thank you, Pastor Leo. Ruel and Tita Benny, thank you. Salamat po. Sir Herlo, thank you, sir. Bye po. Salamat. Bye po. Bye. God bless everyone. Ending now. Thank you, Pastor Leo. Thank you, Tita Eva. God bless. Bye-bye.